Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 831, Kabanata 831, ang paraan upang buksan ang mistikong kaharian. Ang lalaking may bigot sa kabilang dulo ay nagsabi, mukhang nabuhay muli ang mga katawan mula sa Immortal Slaying Sect. Namilog ang mga mata ni Bobby Aguilar. Ang mga katawan ng Immortal Slaying Sect ay nabuhay na muli. Hindi ba't naging abo na ang mga bangkay na iyon? Nag-aalalang tanong ni Bobby Aguilar. Ang mga katawan ng Immortal Slaying Sect ay nabuhay na muli. Hindi ba't naging abo na ang mga bangkay na iyon? Nag-aalalang tanong ni Bobby Aguilar. Ang lalaking may bigot ay umungol, nagpatuloy, sinala ko ang mga katawan na ito ay mula sa ilalim ng lupa ng Immortal Slaying Sect. Sa madaling salita, ang nakikita natin ay ang ibabaw lamang ng Immortal Slaying Sect, habang ang mga tunay na bangkay ay inililibing sa ilalim ng lupa. Hindi nito maiwasang maiparamdam kay Bobby Aguilar ang isang malaking pakiramdam ng panganib. Ang mga bangkay ng Immortal Slaying Sect ay pawang mula sa Mighty Realm. Kung may mabubuhay na muli sa mga katawan ng Immortal Slaying Sect, walang makakapigil sa kanila. Pag-usapan natin yan pagbalik ko. Sabi ng lalaking may bigot. Sige. Pumayag naman si Bobby Aguilar at ibinaba ang telepono. Tumayo siya roon, nag-iisip sandali, pagkatapos ay bumulong, bueno, kahit na sila ay tunay na nabuhay na maguli, ang Capital City Martial Arts Association ang dapat na unang mag-alala. Bukod dito, mayroong isang misteryosong tagapangalaga. Kinabukasan. Dumating muli si Bobby Aguilar sa piitan at natagpuan si Kenneth Min. Sa loob lang ng isang gabi, si Kenneth ay tila nagbago na parang ilang dekada na ang edad. Kapag ang isang tao ay nawalan ng pag-asa, nawawala ang lahat ng sigla. So, napag-isipan mo na ba? Walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Mabilis na iniangat ni Kenneth ang kanyang ulo para tingnan si Bobby, na nagsasabing, talagang pakakawalan mo ako, tama? Talagang. Ngumiti si Bobby Aguilar. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga ngipin, naglabas ng isang token mula sa kanyang bulsa, at ibinigay ito kay Bobby Aguilar. Ano ba talaga itong token? Tiningnan ni Bobby Aguilar ang token sa kanyang kamay, baka sa kanyang mukha ang pagkalito. Sinabi ni Kenneth, ginagamit ang token na ito para tuklasin ang Mystic Realm the Whist Technique. Mystic Realm the Whist Technique. Sumenya si Bobby Aguilar kay Kenneth na magpatuloy. Ang Mystic Realm ay isang maliit na mundo na binuo ng isang makapangyarihang realm cultivator, ngunit ito ay umiiral pa rin sa simula ng mundong ito. Sa madaling salita, umaasa sila sa mga alternatibong landas sa pamamaraan ng Dao upang buksan ang isa pang mundo. Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba, sinabing, so, sinasabi mo, sa totoo lang, ang Mystic Realm na ito ay pinagtagpi ng mga komplikadong pamamaraan ng Dao. Matalino. Tumango si Kenneth. Ang token na ito ay para sa pag-decode ng mga komplikadong pamamaraan ng Dao na ito. Hanggat maaari nating malutas ang pamamaraan ng Dao, magagamit natin ito upang makahanap ng paraan upang mabuksan ito. Sinabi ni Bobby Aguilar sa malalim na boses, kung gayon, huwag na tayong mag-aksaya ng oras at simulan agad ang pagtuturo sa akin. Ngunit umiling si Kenneth, sinabing, mayroong hindi mabilang na mga diskarte sa Dao, at ang mga ginamit sa pagbuo ng Mystic Realm ay, syempre, marami at lubhang komplikado. Imposibleng matutunan mo ito sa maikling panahon. Sa madaling salita, para makontrol ito, kailangan nating i-unlock ang iba't ibang kombinasyon ng Mystic Realm, kailangan mong matutunan ang mga kombinasyong ito ng isa-isa, gamitin ang token para ipakita ang Dao technique, at pagkatapos ay gamitin ang kaukulang ruta para buksan ang Mystic Realm. Mayroon kaming propesyonal na termino para sa ganitong uri ng kombinasyon. Ito ay tinatawag na Mystic Keys. Ang paraan ng pagpapaliwanag ni Kenneth ay hindi masyadong malinaw, ngunit nakuha ni Bobby ang pangkalahatang ideya. Tulad ng mga susi sa isang pinto, kailangan niyang hanapin ang pamamaraan ng Dao na nag-set up sa Mystic Realm at pagkatapos ay gamitin ang susi para buksan ito. Ilan ang mga Mystic Key na ito? Tanong ni Bobby Aguilar. Sinabi ni Kenneth, hindi mabilang. Kinokontrol ko ang halos 3,600.
Sinasabi na ang pinakamalakas na Mystic Realm Master sa mundo ay kumokontrol sa 108,000. Ang laking gap. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Walang alinlangang ikinainis nito si Kenneth. Ngumuso siya, huwag maliitin ang 3,600 na ito. Sapat na ang mga ito para harapin ang karamihan ng Mystic Realms. Tumango si Bobby Aguilar at nagtanong, "So, gaano ka nakatagal nag-aaral?" Itinaas ni Kenneth ang 3 daliri at sinabing, "Isang buong 30 taon." Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Bobby Aguilar. Kailangan ng 30 taon upang makabisado ang 3,600. Mukhang gulat na gulat si Bobby Aguilar. Tumango si Kenneth at sinabing, "Eksakto, ang pag-aaral ng Mystic Key ay hindi makakamit ng sabay-sabay, ito ay isang mabagal na proseso. Matuto ng isang Mystic Key ngayon, 5 bukas, at unti-unting may pawn." Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, tumingin kay Kenneth ng may pagdududa at sinabing, "Hindi mo lang sinusubukang mabuhay at sadyang mag-antala ng oras, di ba?" Nagulat si Kenneth, pagkatapos ay huminga ng mahina, "Kasama iyon, ngunit kahit na napakatalino mo, aabutin ng hindi bababa sa 5 hanggang 10 taon para matuto. Wala akong ganoon karaming oras, mayroon pa bang mas malupit na paraan para direktang buksan ang Mystic Realm?" Tanong ni Bobby Aguilar. Umiling si Kenneth, "Hindi, tulad ng sinabi ko, magagamit mo lang ang token para mahanap ang katumbas na Mystic Key sa Dao Technique, at pagkatapos ay gamitin ang Mystic Key para buksan ang Mystic Realm. So, itong tinatawag na Mystic Key ay isang sequence of techniques lang, di ba?" Tanong ni Bobby Aguilar. "Tama." Tumango si Kenneth. "Siyempre, kung malakas ka, maaari kang makapasok sa Mystic Realm sa pamamagitan ng malupit na puwersa." Sabi ni Kenneth, kalahating biro, kalahating seryoso. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at sinabing, "Huwag kang magsalita ng kalokohan." Tumingin siya kay Kenneth at sinabing, "So, I have to keep you by my side and slowly learn your Mystic Keys, right?" "Oo." Tumango si Kenneth. Napatingin si Bobby Aguilar kay Kenneth, mukhang hindi nagsisinungaling ang lalaking ito. Sa makatuwid, maaaring hindi ganoon kadali para kay Bobby Aguilar na patayin si Kenneth. At sa paggugol ng 5 taon sa pag-aaral ng mga Mystic Key, hindi kayang bayaran ni Bobby Aguilar ang pagkaantala. "Mukhang manatili ka lang sa tabi ko." Bulong ni Bobby Aguilar. Sa pag-iisip tungkol dito, itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang daliri at naglagay ng marka sa noo ni Kenneth. "Hayaan mong linawin ko, kaya kong iligtas ang iyong buhay, ngunit dapat mo akong pagsilbihan." Sabi ni Bobby Aguilar sa malamig na boses. "Okay." Pumayag naman si Kenneth nang hindi man lang nag-iisip. "Kung manggahas kang ipagkanulo ako, papawiin ko ang iyong espiritu." Sarcastic na sabi ni Kenneth, "Malamang hindi na ako makakabalik ngayon sa Halcrowan sect." Tumigil sa pagsasalita si Bobby Aguilar, hinawakan si Kenneth, at kinaladkad siya palabas ng piitan. "Linisin mo ang iyong sarili, at mamaya samahan mo ako sa Gayan City." Sabi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos maligo ni Kenneth ay naghanda si Bobby ng isang set ng damit para sa kanya. Nang may handa na ang lahat, nagpaalam si Bobby sa Pavilion Master, at kasama si Kenneth, dumiretso sa Gayan City. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating sina Bobby Aguilar at Kenneth sa Gayan City. "Hinahanap mo ang Mystic Realm ng Halcrowan sect, tama ba?" Tanong ni Kenneth. Tumango si Bobby Aguilar sa kanyang ulo, nginisyon at sinabing, "Ang Halcrowan sect ay patuloy na nag-provoke sa akin. Ngayon ay nagplano pa sila laban sa aking asawa, sa tingin ba nila ako ay isang pushover?" Hindi na nagsalita pa si Kenneth. Sumandal siya sa kotse at dahan-daang pumikit. Dumating sila malapit sa Mystic Realm. Pagbaba nilang dalawa sa sasakyan, nabangga ni Bobby Aguilar ang isang pamilyar na figure. Ito ay walang iba kundi si Clarissa Johnson, na nag-imbita sa kanya noon. Bobby Aguilar. Nang makita si Bobby, nagkusa si Clarissa Johnson na batiin siya. Naningkit ang mga mata ni Bobby, bigla niyang inabot at hinawakan ang Snow White neck ni Clarissa. Kabanata 832, Kabanata 832, I Came to Kill.
Isang napakalaking puwersa ang biglang nag-angat kay Clarissa Johnson sa ere. Pulang-pula ang kanyang mukha habang nagpupumiglas, puno ng sakit at takot ang kanyang mga mata. How dare you magpakita sa harap ko? Kinusot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at malamig na sinabi. Nahihirapang magsalita si Clarissa, ako, hindi ko maintindihan, ang sinasabi mo. Hindi mo maintindihan. Paanong hindi maiintindihan ng miyembro ng Halcrowan sect? Malamig na sabi ni Bobby. Si Clarissa, na nagpupumiglas pa, ay hinampos ang braso ni Bobby at sinabing masakit, hindi ko talaga, hindi maintindihan. Nakita ni Bobby na parang hindi siya nagsisinungaling kaya binitawan niya ang kamay niya. Sa pagkakaroon ng pagkakataong makahinga, si Clarissa ay nakalanghap ng sariwang hangin. Tumingin siya kay Bobby at sinabing, anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba talaga alam ang tukana ng Halcrowan sect laban sa akin? Kumunot ang noo ni Bobby. Scheme. Hindi ka ba nila tinulungan na ilabas ang tao? Naguguluhang tanong ni Clarissa. Sumulyap si Bobby kay Kenneth Min at nagtanong, kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala, walang emosyong sagot ni Kenneth. Bulong ni Bobby, baka wala talagang alam si Clarissa. Dalhin mo ako sa Halcrowan sect, sabi ni Bobby kay Clarissa. Bumangon si Clarissa mula sa lupa, at may hinanakit na sinabi, inatake mo lang ako, bakit kita kukunin? Kung wala ka talagang alam, maaari akong humingi ng tawad sa iyo, sabi ni Bobby. Bumulong si Clarissa, sino ang nagmamalasakit sa iyong paghingi ng tawad? Sa kabila ng kanyang mga salita, inakay pa rin niya si Bobby patungo sa direksyon ng Mystic Realm. Maya-maya, dumating na silang tatlo sa entrance ng Mystic Realm. Katulad ng dati, walang paraan si Clarissa para makapasok sa Mystic Realm. Ang tanging nagawa niya ay ilabas ang kanyang telepono at tawagan si Lovell Polly. Makalipas ang ilang minuto, sa harap nila, nagsimulang lumitaw ang isang kumikislap, parang ripple na liwanag. Pagkatapos, nakita nila si Lovell Polly na naglalakad palabas ng Mystic Realm. Magsasalita pa lang sana siya, biglang nagbago ang mukha niya nang makita niya si Bobby na nakatayo sa tabi ni Clarissa, at walang sabi-sabi, agad niyang sinara ang entrance sa Mystic Realm. Gulat na napatingin si Clarissa. Tumingin siya kay Bobby at nagtanong, anong nangyayari? Hindi nagpaliwanag si Bobby ngunit lumingon kay Kenneth at nagtanong, can you open this Mystic Realm? Tumango si Kenneth, oo, ito ang pinakakaraniwan at simpleng Mystic Realm, at ang Mystic Keys ay napakasimple rin. Kung gayon, huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Tulungan mo akong buksan ito, sabi ni Bobby, at umatras. Naglakad si Kenneth papunta sa entrance ng Mystic Realm, kinuha ang kanyang token, at nagsimulang maghanap ng Dao technique ng realm. Kahit na si Kenneth ay miyembro din ng Halcrowan sect, wala siyang alam tungkol sa Mystic Realm na ito. Samantala, sa loob ng Mystic Realm, tumatakbo si Lovell Polly patungo sa opisina ni Rex Osborne. Mr. Osborne, may problema. Pumasok si Lovell sa opisina, hinihingal. Sumulyap si Rex sa kanya at malamig na sinabi, anong kaguluhan? Napalunok si Lovell at sinabing, nandito na si Bobby Aguilar. Nasa entrance siya ng Mystic Realm, halos papasukin siya ngayon. Bobby Aguilar. Biglang tumayo si Rex, at baka sa mukha niya ang pag-aalala. Alam na alam ni Rex na nandito si Bobby para mag-settle ng scores. Huwag kang mag-alala, hindi niya mabubuksan ang Mystic Realm na ito, mahinahong sabi ni Perry Elliott habang papalapit. Mr. Osborne, ano ang kinatatakutan mo? Isa itong Mystic Realm. Sino ang makapasok ng walang pahintulot namin? Sinulyapan siya ni Rex at bahagyang gumaan ang pakiramdam. Gayunpaman, pagkatapos timbangin ang sitwasyon, nagpasya si Rex na sumangguni sa kanyang superior. You guys stay here and stall him if Bobby Aguilar really comes. Humanap ka ng paraan para pigilan siya, sabi ni Rex. Bumantong hininga si Perry, siya ay isang tagalabas, walang paraan na makapasok siya. Walang sabi-sabi, mabilis na naglakad si Rex patungo sa kwarto ng lalaking nakaitim na damit. Nang makarating siya sa kwarto ng lalaking nakasuot ng itim. Pagkabukas pa lang ng pinto, isang sinabi ni Rex, may problema.
Nandito si Bobby Aguilar. Naghihintay siya sa labas ng Mystic Realm. Nang marinig ito, biglang tumayo ang lalaking nakasuot ng itim. Bakas sa mukha niya ang takot, at hindi niya namamali na umatras ng ilang hakbang. Sir, ano pong problema? Nagtatakang tanong ni Rex. Nasa labas pa ng Mystic Realm si Bobby Aguilar, hindi ba siya dapat makapasok? Hindi kumibo ang lalaking nakasuot ng itim, ngunit bumubuhos ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ng lalaking nakasuot ng itim na may matigas na mukha, ang Mystic Realm Master na si Kenneth ay nasa kanyang mga kamay. Mystic Realm Master. Dahil dito namutla ang mukha ni Rex. Pinilit ng lalaking nakasuot ng itim ang sarili na manatiling kalmado, humanap ka muna ng paraan para patatagin siya. Kailangan ko ng ilang oras para gumamit ng mga lihim na diskarte para harapin siya. Mabilis na tumango si Rex, Sir, huwag po kayong mag-alala, naiintindihan ko po. With that, tumalikod si Rex at naglakad palabas. Pagkaalis ni Rex, ang mukha ng lalaking nakaitim na nakasuot ng itim ay naging ganap na itim. Hindi ako pwedeng umupo na lang dito at hintayin ang kamatayan ko, huminga ng malalim ang lalaking nakasuot ng itim. Kung makakarating si Bobby sa Gayen City ngayon, ibig sabihin patay na si Mr. Hill. Kahit si Mr. Hill ay namatay sa kanyang mga kamay, paano ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya? Ang lalaking nakaitim na damit ay walang lihim na pamamaraan. Ang tanging naiisip niya ay tumakas ng mabilis hanggat maaari. Sa labas ng Mystic Realm. Mabilis na binuksan ni Kenneth ang Mystic Realm. Wow, paano mo nagawa iyon? Gulat na bulalas ni Clarissa. Sinulyapan siya ni Bobby ngunit hindi nagpaliwanag, sa halip ay sinabing, sumama ka sa akin. Sige, hindi na masyadong nag-isip si Clarissa at agad na sinundan si Bobby sa Mystic Realm. Sa pagpasok ng tatlo, unti-unting nawala ang pasukan. Sa sandaling tumuntong si Bobby sa Mystic Realm, hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Ang lugar na ito ay mas masahol pa kumpara sa Second Secret Realm ng Capital City Martial Arts Association. Hindi lamang walang mayaman na chi, ngunit maging ang mga gusali sa loob ay gulo-gulo. Ito ay isang mababang antas ng Mystic Realm, walang kakaiba tungkol dito, tila nakita ni Kenneth ang pagkalito ni Bobby. Tumango si Bobby bilang pagsang-ayon at agad na humakbang patungo sa Great Hall. Sa Great Hall, nakaupo si Rex, umiinom ng tsaa, at naghihintay sa pagdating ni Bobby. Sa paligid ng bulwagan ay nakatayo ang ilang marquee, kasama sina Lovell at Perry na nakatayo sa likod ni Rex. Hindi nagtagal, dumating si Bobby sa Great Hall kasama si Clarissa. Pagpasok pa lang nila, masiglang sinabi ni Rex, Bobby Aguilar, bakit ka nandito? Dapat sinabi mo sa akin. Eksakto, malugod ka sana naming tinanggap. Nakangiting sabi ni Lovell. Sumulyap si Bobby sa kanya, walang sinabi, at sabay kaway ng kamay, agad na binasag ang ulo ni Lovell. Ang biglaang pagbabagong ito sa mga pangyayari ay nagdulot ng kaguluhan sa buong bulwagan. At bakas sa mukha ni Perry ang pagtataka, na agad napalitan ng takot. Bobby Aguilar, anong ibig mong sabihin dito? Kinagat ni Rex ang ngipin at matigas na tanong. Malamig na tiningnan ni Bobby si Rex at sinabing, stop playing dumb. I'm not here to negotiate with you today, but to kill. Kabanata 833, Kabanata 833, nang ibabaw sa Mystic Realm sa Lungguhit isa. Ang pagpatay sa mataas na katayuan na si Lovell Polly sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay ay labis na nabigla sa lahat ng nasa silid. Dahil sa sinabi ni Bobby Aguilar, mas lalong nagdilim ang mukha ni Rex Osborne. Gusto man niyang magwala, naalala niya ang mga salita ng lalaking nakaitim na damit at tiniis niya ito sa huli. Bobby Aguilar, alam kong sinaktan ka nina Lovell Polly at Perry Elliott, ngunit hindi mo kailangang pumatay ng mga tao kaagad, sabi ni Rex Osborne. Kinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at nginisyon, pareho silang minor na karakter, wala akong pakialam sa kanila. Dapat mong malaman kung ano ang ginawa ng iyong Halcrowan sect, kaya huwag kang magpakatanga.
Nagkunwari si Rex Osborne na nalilito. Bobby Aguilar, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Hindi mo kailangang intindihin. Ang kailangan mo lang malaman ngayon ay papatayin ko kayong lahat. Ang katawan ni Bobby Aguilar ay nagbuga ng malakas na espiritong mamamatay tao. Mabilis na ikinaway ni Rex Osborne ang kanyang kamay at sinabing, Bobby Aguilar, tiyak na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Huwag kang pabigla-bigla. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, at ang tanging sagot niya ay isang sampal. Isang napakalaking pagsabog ang sumabog kaagad sa Great Hall. Damamag ang alikabok, at lumipad ang mga sirang bato. Mabilis na umatras si Rex Osborne sa gilid, tinitigan si Bobby Aguilar, at sumigaw, Bobby Aguilar, huwag kang masyadong lumayo. Huwag mong isipin na talagang natatakot ako sa iyo. Ngumisi si Bobby Aguilar, masyado bang malayo? Naisip mo na bang lumayo ng sobra noong nagplano ka laban sa akin? Si Rex Osborne ay nag-igting, at agad na sumigaw, lahat, magsanib puwersa at patayin si Bobby Aguilar. Sa isang iglap, lahat ay humakbang pasulong. 8 napakahusay na Marquis ang lumabas mula sa Mystic Realm. Ang mga Marquis na ito ay may kahangahangang lakas, at ang kanilang pagtutulungan ay halos perpekto. Bobby Aguilar, tama ka, hindi ka itinuring na partner ng Halcrowan sect namin. Ang buong layunin namin ay makuha si Emily Taylor. Pinunit lang ni Rex Osborne ng maskara, walang tigil na tumawa. Sumigaw din si Perry Elliott, naisip mo ba kung pumayag ba ako o hindi noong naglibot ka na nagdudulot ng gulo sa pangalan ko? Nanunuya si Bobby Aguilar, gamit ang iyong pangalan. Talagang mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Wala nang mga salita, sabay-sabay tayong umatake at patayin siya. Malamig na sabi ni Rex Osborne. Sa sandaling ito, biglang lumutang ang figure ni Bobby Aguilar sa himpapawid. Malamig niyang inilibot ang kanyang tingin sa lahat ng naroroon, nakangiti, 8 panggintong core. Mayabang. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na ikinagalit ng lahat. Agad na nakontrol ng mga tao ang kanilang mga diskarte at sumugod kay Bobby Aguilar. Ngunit sa sandaling ito, pinagdikit ni Bobby Aguilar sa himpapawid ang kanyang mga kamay at bamulong sa sarili. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Rex Osborne na tumawa ng malakas, natatakot ngayon. Hindi makakatulong ang pagdarasal sa Buddha, baka pumunta ka sa akin para magmakaawa. Habang tumatawa si Rex Osborne, biglang nagbuga ng mga hibla ng mapayapang gininto ang liwanag ang katawan ni Bobby Aguilar. Sa isang sulyap, para siyang pinagkalooban ng katayuan ng isang mataas na ranggo na monghe. Ha! Anong klaseng teknik ito? Kumunot ang noo ni Rex Osborne. Ang mapayapang aura na ito ay walang anumang kapangyarihang humadlang, ngunit sa halip ay nagdulot ng matinding pananabik sa lahat ng naroroon. Ito ay tiyak na dahil sa kadahilanang ito na hindi nila napansin ang kabagsikan ng diskarteng ito. Om! Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang palad at marahang hinampas ito paarap. Libong kamay ng Diyos Buddha. Sa mahinang pag-awit ni Bobby Aguilar, libu-libong gintong palad ang hamampas ng husto. Ang mga palad ay nagdadala ng isang mapayapang aura, ngunit sa ilalim ng kapayapaang ito ay isang walang kapantay na espiritong mamamatay tao. Hindi maganda. Si Perry Elliott ang unang nakadama na may mali. Mabilis niyang binunot ang kanyang espada at mabangis na nilaslas ang palad na paparating sa kanya. Gayunpaman, ang palad ay direktang tumagos sa mahabang espada ni Perry Elliott, malakas na hamampas sa dibdib ni Perry Elliott. Agad na bumagsak ang dibdib ni Perry Elliott, kitang-kita ang hugis ng palad sa kanyang dibdib. Paf! Biglang bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Perry Elliott, at napaatras siya ng ilang hakbang. Direktang sumabog ang dibdib niya. Hindi lamang si Perry Elliott, ngunit walang sinuman sa iba't ibang Marquis sa arena ang makatiis nito. Ang libong kamay ng Diyos Buddha na ito ay isang malawakang pag-atake, na may makapal na nakaimpake na mga palad na halos wala nang mapagtatagwan. Sa loob lamang ng kalahating minuto, lahat ng 8 Marquises ay nabasag ang dibdib at bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang kanyang palad at tahimik na sinabi,
Tulad ng inaasahan sa isang pamamaraan na ipinasa mula sa Budismo, ang kapangyarihan nito ay nakakatakot. Samantala, si Rex Osborn sa malapit ay nagpapanik. Noong una ay inakala niya na ang iba ay makakalaban ng ilang panahon ngunit hindi niya inaasahan na lahat sila ay papatayin ng isang hampas ng palad ni Bobby Aguilar. Damn it! Kinagat ni Rex Osborn ang kanyang mga ngipin, sinamantala ang pagkakataon, at tumalikod upang tumakbo. Si Bobby Aguilar, gayunpaman, ay hindi kaagad hinabol sa halip ay naglakad patungo sa 8 bangkay at hinukay ang mga gintong core mula sa kanilang mga katawan. Si Clarissa Johnson, na nakatayo sa gilid, ay mukhang namumutla. Ang mukha ay puno ng takot habang bahagya niyang tinakpan ang kanyang bibig. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at nagtanong, "Natatakot ka ba?" Ibinuka ni Clarissa ang kanyang bibig ngunit saglit na hindi nakapagsalita. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, "Mas mabuting huwag kang makisali sa mga ganitong organisasyon, naiintindihan mo." Napatango si Clarissa sa kanyang mga sinabi. Wala nang paraan para makapagsalita pa siya sa puntong ito. Sa kabilang side, si Rex Osborn ay desperadong sumugod sa silid ng lalaking nakaitim na damit. Master, hindi na kami makakalaban pa." Si Rex Osborn ay biglang tumakbo at kumari pa ng takbo habang sumisigaw. Sumabog siya sa mga pintuan ng silid, sumigaw, "Guro, si Bobby Aguilar na." Pero bago pa siya makatapos ay natigilan siya. Nasaan ang figure ng lalaking nakasuot ng itim sa silid na ito? Pagtingin sa bakanteng silid, agad na namutla ang mukha ni Rex Osborn na parang may napagtanto. Sok, kapag pinangunahan mo ang mga tao na lumaban ng desperadong, ang iyong superior ay lihim na nadulas sa panahon ng kaguluhan. How ridiculous! Ang boses ni Bobby Aguilar ay nanggaling sa likuran. Sa sobrang takot ni Rex Osborn ay bumagsak siya sa lupa na nakaupo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin pagkatapos ay agad na lumuhod sa harap ni Bobby Aguilar, nagsusumamo ng desperadong, "Bobby Aguilar. Alam kong malaki ang hangarin mo at determinado kang alisin ang Capital City Martial Arts Association. Sa ngayon, kailangan mo ng mga tao. Ako, si Rex Osborn, ay maaaring walang mahusay na kakayahan, ngunit gumugol ako ng maraming taon sa Halcrowan sect at may malakas na koneksyon. Hanggat ipagpatuloy mo ako, handa akong paglingkuran ka ng walang pasubali, kahit na ito ay nangangahulugan ng kamatayan." Sa pagtingin sa galit na tapat na si Rex Osborn, napangiti si Bobby Aguilar at nagtanong, "Alam mo ba kung ano ang iyong pinakamalaking halaga sa akin?" Biglang nagtaas ng ulo si Rex Osborn at nagtanong, "Ano?" Itinuro ni Bobby Aguilar ang dantiyan na posisyon ni Rex Osborn, ngumisi, at sinabing, "It's your golden core inside." Bago pa bumagsak ang kanyang mga salita, kumuyam ang kamao ni Bobby Aguilar, at ang gintong kamao ay dumidiin na sa ulo ni Rex Osborn. Naramdaman ni Rex Osborn na patuloy na lumalawak ang ginintoang kulay sa kanyang harapan, at sa sumunod na segundo, nawalan siya ng malay. Matapos patayin si Rex Osborn, opisyal na sa kanya ang Mystic Realm na ito. Sa wakas ay nakakuha ng Mystic Realm, nakahinga ng maluwag si Bobby Aguilar. Bagamat ang Mystic Realm na ito ay walang maraming mapagkukunan, ito ay isang mahusay na lugar upang magtago at gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kabanata 834, Kabanata 834, Madilim na mapagkukunan ng enerhiya. Maraming bahay sa Mystic Realm na ito. Ito ay hindi lamang sapat upang mapaunlakan ang mga tao, ngunit higit pa sa sapat upang suportahan ang isang sekta. Gayunpaman, ang pangunahing prioridad ni Bobby Aguilar ay itago ang kanyang sarili. Kaya naman, nagayos na lang siya ng isang lugar dito sa kanyang kasiyahan. Ang pagkakaroon ng Mystic Realm na ito, kahit na mawala ang aking power of Martial Saint, hindi ko kailangang mag-alala ng labis, naisip ni Bobby Aguilar. Iyon ay sinabi, alam ni Bobby Aguilar sa kanyang puso na dapat niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Ang kapangyarihang hiniram sa iba ay hindi kailanman tunay na maaasahan. Ngayon, sa ibabaw, ang lahat ay tila mapayapa. Ngunit alam ni Bobby Aguilar na, sa katunayan, mayroong hindi mabilang na mga nakatagong kaaway na nagkukubli sa dilim.
Gaya ni Mark Fraley, ang Halcrowan sect, at ang mag-ama na duo ng pamilya Poe mula sa Pavilion of Heavenly Secrets. Ang dahilan kung bakit hindi sila kumilos ay marahil ay dahil sa pag-aatubili na harapin ang power of martial saint sa loob niya. Matapos ayusin ang lahat dito, ibinaling ni Bobby Aguilar ang kanyang atensyon kay Kenneth Min. Paano ako papasok sa mystic realm na ito sa hinaharap? Tanong ni Bobby Aguilar. Mataimtim na sinabi ni Kenneth Min, upang makapasok sa mystic realm na ito, maaari ka lamang umasa sa mystic keys. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at nagtanong, sa pamamagitan lamang ng mystic keys. Wala na bang ibang paraan, tulad ng isang token, marahil? Hindi, sa mystic keys lang, umiling si Kenneth Min. Ipinahayag ni Bobby Aguilar ang kanyang pag-aalala, wala bang panganib na malantad ang mga mystic key? Sa katunayan, kaya ang mga mystic key ay hindi dapat madaling ibunyag sa iba, tumanggo si Kenneth Min. Biglang naintindihan ni Bobby Aguilar. Hindi nakakagulat na kakaunti ang mga tao na maaaring makapasok sa mga pangunahing mystic realms. Kaagad pagkatapos, ibinigay ni Kenneth Min ang mystic key kay Bobby Aguilar. Gamit ang key na ito, malayang makapasok at makalabas si Bobby sa mystic realm na ito. Nang bumalik ang tatlo mula sa mystic realm, sumulyap si Bobby kay Clarissa Johnson at nagtanong, ano ang iyong mga plano? Umiling si Clarissa at sinabing, hindi ko alam. Humimik naman si Bobby bilang tugon at hindi na nagpaabala kay Clarissa. Oh, by the way, Kenneth, pwede bang baguhin ang susi sa mystic realm na ito? Biglang may naisip si Bobby. Hindi napigilan ni Kenneth na mapangiti, masyado kang matapang sa iyong mga iniisip. Kung maaari mong baguhin ang susi, makakagawa ka ng sarili mong mystic realms. Totoo yan, tumanggo si Bobby Aguilar. You can stay here for now. Kailangan kong lumabas saglit. Binalak ni Bobby na bisitahin muli ang lalaking may bigot. Ang unang dahilan ay para malaman kung ano ang nangyari sa Immortal Slaying Sect. At ang pangalawang dahilan ay dahil ang lalaking may bigot ay naglakbay sa malayo at malawak, na nagtataglay ng yaman ng kaalaman at karanasan. Inaasahan ni Bobby na umasa sa lalaking may bigot upang maipaon ang mga kinakailangang halamang gamot at mapagkukunan para sa kanyang tagumpay sa panahon ng pag-iisa. Nararamdaman niya ang power of martial saint sa loob niya na unti-unting nawawala. Sa bilis na ito, ang power of martial saint ay tatagal lamang ng halos 1 linggo pa. Bago ito tuluyang mawala, kinailangan ni Bobby na kumuha ng sapat na mapagkukunan para sa kanyang tagumpay. Pagkaalis ng Gayen City, tinawagan ni Bobby ang bigot. Pagkatapos makipag-usap, nalaman ni Bobby na ang lalaking may bigot ay nasa Immortal Slaying Sect pa rin, at inaayos ang porma sayon sa sandaling iyon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bobby at agad na sumugod sa Immortal Slaying Sect. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay dumating si Bobby malapit sa Immortal Slaying Sect. Sa oras na ito, hinihintay na ng bigot si Bobby sa dalampasigan. Itinuro ang hindi regular na mga bakas ng paa sa buong lupa, ang may bigot na lalaki ay same time na nagsabi, nakikita mo ba iyon? Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Bobby na sumimangot. Napaluhod siya at pinagmasdang mabuti ang maraming bakas ng paa sa lupa. Marami sa mga yapot na ito ay nasa sirang estado. Ito ay sapat na upang patunayan na ang mga bakas ng paa ay hindi mula sa normal na tao, ngunit mula sa hindi kumpletong mga bangkay. Batay sa mga yapot na ito, hindi bababa sa 12-dosenang mga bangkay ang muling nabuhay, mataimtim na sabi ng bigot. Mukhang nag-aalala si Bobby Aguilar. Huminga siya ng malalim at sinabi, ang mga bangkay na ito, na nasa Mighty Realm, ay tiyak na magiging isang kapahamakan kung sila ay ginamit ng isang taong may masamang intensyon. Oo, tumanggo ang bigot. Maaaring hindi sila kasing galing ng dalawa na nasa iyo, ngunit tiyak na hindi sila kapareho ng mga ordinaryong martial artist. Kumunot ang noo ni Bobby, sino ang kumokontrol sa mga bangkay na ito? Hindi ko alam, umiling ang lalaking may bigot. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang taong kumokontrol sa mga bangkay na ito ay hindi simpleng karakter, dahil ang pamamaraan na ito ay matagal nang nawala. Kahit para sa akin,
Halos lahat ng bangkay ay mabubuhay ko, ngunit kakailanganin pa rin ng maraming oras at pagsisikap. Ang impormasyong ito ay hindi maaaring makatulong ngunit matakot sa mga tao. Ang puwersang ito ay magiging mahirap para sa Capital City Martial Arts Association na labanan, tama ba? Pagkatapos, inakay ng bigo't si Bobby sa ilalim ng dagat. Sa gilid ng pangunahing gate ng Immortal Slaying Sect, isang light-emitting formation ang nakalagay. Walang pag-aaksaya ng oras, ang dalawa ay agad na pumasok sa Immortal Slaying Sect. Pagdating sa loob ng sekta, hindi napigilan ng lalaking may bigot na sabihin, "Bobby, kitang-kita ang teleportation formation na inayos ko. Malalaman mo rin mamaya kung magtatago ka dito." Ngumisi si Bobby, "Syempre, alam ko. Kung gayon, bakit mo ako hinayaang magtayo ng porma sayon?" Ungol ng bigot. Sinulyapan siya ni Bobby, gusto kong kusa nilang matuklasan ito, para malito ang kanilang paningin. Naningkit ang mga mata ng may bigot, wala ka bang balak na magtago dito sa simula pa lang? Tama, tumango si Bobby. Bago pumunta dito, kinuha ko na ang isa sa mga mystic realms ng Halcroan sect. Biglang naintindihan ng lalaking bigot. Hindi na tinuloy ni Bobby ang paksang ito. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng hindi mabilang na hukay sa buong Immortal Slaying Sect. Ang buong sekta ay nagmistulang narirong bukid, na ang lupa ay bumaligtad. May nahanap ka ba dito? Tanong ni Bobby. Umiling ang lalaking may bigot, gusto kong makahanap ng ilang kayamanan, ngunit sa kasamaang palad, wala akong nakita kahit isang balahibo. Tumango lang si Bobby at hindi na tinuloy ang usapan. Sa halip, nagtanong siya, "Nga pala, alam mo ba kung saan makikita ang Divine Medicine o Dark Energy?" Umikot ang mga mata ng may bigot at nagsabi, "Banal na gamot. Kung may ganoong lugar, matagal na akong nakapunta doon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang Divine Medicine ay isang bahagi ng mga batas ng langit at lupa, at hanggat ito ay kabilang sa mga batas, dapat mayroong isang pattern. Para sa top-tier na Divine Medicine na nabuhay ng 10,000 taon, sa pangkalahatan, ang pagkuha ng isa ay itinuturing ng maswerte pagkatapos ng napakaraming cycle." Napabuntong hininga ito ng mahina si Bobby. Habang lumalakas ang kanyang lakas, tumaas din ang kanyang pangangailangan para sa mga halamang gamot. Wala nang epekto sa kanya ang mga ordinaryong halamang gamot. Gayunpaman, kung dark energy ang pinag-uusapan mo, alam ko ang ilang lugar, sabi ng bigot na lalaki, iniba ang paksa. Mabilis na tumingin si Bobby sa may bigot na lalaki, nagpapahiwatig na ipagpatuloy niya ang pagsasalita. Nagpatuloy ang bigot na lalaki, napakakaunting tao sa mundo ang naglilinang gamit ang dark energy, na humantong sa medyo maliit na halaga ng development para sa dark energy resources. Sa makatuwid, kung ikukumpara, maaaring mas madaling makuha ang dark energy. Nagmamadaling sinabi ni Bobby, "Saan? Dalhin mo ako doon dali." Sinulyapan ng bigot si Bobby, bagaman mas madaling makuha ang dark energy resources kumpara sa chi resources, hindi ito nangangahulugan na nasa lahat ng dako. Kabanata 835, Kabanata 835, Larawan ng Tagapangalaga. Ang lalaking may bigot ay tumahimik at sinabing, ang mga lugar na may malakas na dark energy ay karaniwang mga larangan ng digmaan, at ano ang pinakakaraniwang pangyayari sa isang larangan ng digmaan? Naturally, ito ay ang pagkakaroon ng mga naiwan na kayamanan. Kung saan mayroong isang kayamanan, tiyak na magkakaroon ng pagnanakaw. Ito naman, ay humahantong sa isang tiyak na pagbawas ng dark energy resources. Si Bobby Aguilar, na medyo nababalisa, ay nagsabi, "Tama na sa kalokohan, punta ka lang sa punto." Sinulyapan ng bigot na lalaki si Bobby Aguilar at misteryosong sinabi, "May alam akong ilang malalaking larangan ng digmaan kung saan napakalakas ng madilim na enerhiya kaya nabuklod na ang mga ito. Walang sinumang nang ahas na pumunta doon." "Saan?" sabik na tanong ni Bobby Aguilar. Umiling ang may bigot at sinabing, "Huwag mo nang isipin iyon. Kahit isang martial saint ay hindi makakapunta doon. Sa alamat ay may isang martial saint na minsang tumuntong doon, at sa sandaling pumasok siya, naging abo siya.
Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang pagsipsip ng malamig na hangin. Ang kislap ng pag-asa na kanina lang sumikat sa kanyang puso ay agad na nawala. Maging ang mga Marshall Saint ay agad na naging abo. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Oo, tumango ang bigot. At dahil ang mga battlefield na iyon ay na-sealed off, ang kanilang mga eksaktong lokasyon ay nawala din. Si Bobby Aguilar, na medyo nasaron ng loob, ay nagsabi, hindi ba't isang kalokohan iyon? Ang lalaking may bigot ay nagkibit-balikat at nagsabi, kung ang paglilinang ay napakadali, wala itong halaga. Sa katunayan, sa kasalukuyang panahon, ang mga mapagkukunan ng chi ay ang pinakamahirap. Karamihan sa mga mapagkukunan ay kinokontrol ng Capital City Martial Arts Association, at ang iba ay kasing kaunti ng karne sa isang langaw. Bobby, ang mga tunay na mapagkukunan ay nasa kamay pa rin ng mga dakilang pamilya. Sa puntong ito, iniba ng lalaking bigot ang usapan. Sa halip na hanapin ako, subukan mong hanapin ang mga nangungunang martial arts houses. Tiyak na mas alam nila kaysa sa akin. Sumang-ayon si Bobby, tumingin sa lalaking may bigot at tahimik na sinabi, kaya, kailangan ko pang pumunta sa Capital City. Tama. Nagpapasalamat na tumango ang may bigot. Pagkatapos ay nagtanong si Bobby, saan mo planong pumunta sa susunod? Sasama ka ba sa akin o? Tiyak na hindi ako sasama sa iyo. Binigyan ng bigot ng lalaki si Bobby. Gumagawa ka ng mga kaaway sa lahat ng panig. Ayokong makisali. Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, magseryoso ka. Ano ang plano mong gawin? Magpatuloy sa paglalakbay at isagawa ang aking mga aktibidad sa arkeolohiko. Nakangiting sagot ng lalaking may bigot. Tinapik ni Bobby ang balikat ng lalaking may bigot at sinabing, huwag mo akong kakalimutan kung may makita kang mabuti. Ang gusto ko lang ay ang dark energy, you can have the rest. Sige. Walang pagdadalawang isip na sumang-ayon ang may bigot. Nangangailangan lang siya ng malakas na tulong. Pagkatapos magpaalam sa lalaking bigot, umalis si Bobby papuntang Capital City. Sa oras na ito, malapit na ang bagong taon at palamig ng palamig ang panahon. At sa Capital City, isang bihirang malakas na ulan ng nyebe ang naganap. Naglakad-lakad si Bobby sa nyebe, nakikinig sa ingay sa paligid niya. Ang mga bata ay nakikipag-snowball fight, nagtatayo ng snowmen, habang ang mga matatanda sa kalsada ay walang tigil na nagmumura dahil sa mga traffic jam o fender bender. Pinanood ni Bobby ang mga eksena ng ordinaryong buhay na bumungad sa kanya, saglit na nabighani. Kung hindi ako tumuntong sa landas ng paglilinang, iniisip ko kung ano ang magiging buhay ko ngayon, naisip ni Bobby, na para bang naabot niya ang isang biglaang epiphany. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay sumailalim din sa isang pag-upgrade sa sandaling ito. Ang hindi inaasahang pag-unlad na ito ay nagulat kay Bobby. Hindi katakataka na pinili ng makapangyarihang mga magsasaka ng lupain na isawsaw ang kanilang sarili sa sekular na mundo kapag nakatagpo sila ng mga bottleneck sa kanilang paglilinang, tahimik na bulungan ni Bobby. Ang malawak na pagkakaiba-iba ng mga karanasan sa buhay ang siyang tunay na bumubuo sa pagkakaroon. Saktong nawala sa pag-iisip si Bobby ay biglang nagring ang phone niya. Pagkakuha nito, nakita niyang ang tawag ay mula kay Ricardo Bowman. Humalaklak siya sa telepono, Mr. Aguilar, may handaan kami. Gusto mo bang sumama sa amin? Isang piging. Nag-isip si Bobby at pagkatapos ay sumang-ayon, oo naman, nasaan ito? Tumawa si Ricardo Bowman, sa bahay ko. Magpapadala ako ng kotse para sunduin ka. No need for that. Just tell me the address, sagot ni Bobby. Nang makitang desidido na si Bobby, hindi na nagpumilit si Ricardo, ibinigay sa kanya ang address, at saka tinapos ang tawag. Pinag-iisipan ni Bobby na pumunta sa mga nangungunang pamilya para sa mga mapagkukunan, at ang tawag ni Rick Bowman ay dumating sa tamang oras. Matapos tapusin ang tawag, pumara si Bobby ng taxi at nagtungo sa estate ng pamilya Bowman. Pagdating ni Bobby sa Bowman Estate, punong-puno na ito ng mga tao. Hindi maaaring hindi mapansin ng isang tao na ang Bowman Estate ay malawak sa laki.
Sa bukas na plaza, ang mga hapagkainan ay nakalagay sa lahat ng dako. Ang pasukan ay napuno ng mga mamahaling sasakyan. Maliwanag na hindi lamang ang nakababatang henerasyon ng martial arts circle ang naimbitahan kundi maging ang ikalawang henerasyon na mayayaman mula sa capital city. Mr. Aguilar. Sa sandaling iyon, lumapit si Darnell Bradley at binati si Bobby Aguilar. Tumango si Bobby bilang pagkilala at ngumisi, ito ay isang buhay na eksena ngayon. Humalaklak si Darnell Bradley, sa totoo lang, kaarawan ni Ricardo ngayon. Taon-taon siyang naghahatid ng engranding salusalo. Birthday. Ako. Wala akong oras para maghanda ng regalo. Bahagyang nakaramdam ng awkward si Bobby. Tumawa si Darnell Bradley, no worries, your presence is enough. Habang nagsasalita sila, dinala ni Darnell Bradley si Bobby sa isang sopa. Ang mga nakaupo ay hindi may iwasang iilang tao na pamilyar kay Bobby. Mr. Aguilar, maupo ka. Tutulungan ko si Ricardo. Banggit ni Darnell. Sige. Bahagyang tumango si Bobby. Pagkaalis ni Darnell, nagulat si Bobby, talagang alam ni Ricardo ang kanyang paraan sa pakikisalamuha. Si Blaze Rhodes, na nakaupo sa malapit, ay tumango bilang pagsang-ayon, oo, maaaring hindi ganoon kahusay ang kanyang mga kasanayan, ngunit mahilig siyang makihalubilo at may malawak na network. Habang nag-uusap sila, dumating sina Daphne Green at Tyler Wright. Bobby, nagkataon lang na nandito ka rin. Tumawa si Tyler Wright. Tumango si Bobby sa kanya, kinikilala ang kanyang pagbati. Pagkatapos, si Tyler, kasama ang lahat ng naroroon, ay nagpalitan ng pagbati at sa wakas ay nalipat ang atensyon kay Bobby. Mr. Aguilar, maaari ba akong magkaroon ng isang salita sa iyo? Hiniling ni Tyler Wright. Hindi na masyadong nag-isip si Bobby, agad siyang tumayo, at sinundan si Tyler sa isang sulok. Sa isang lugar kung saan walang ibang tao, sinabi ni Tyler, Bobby, hindi mo ba gustong makita ang larawan ng tagapangalaga? Mayroon akong litrato nito. Oh! Tumaas ang kilay ni Bobby, kitang-kita ang matinding interes sa mga mata nito. Kinuha ni Tyler ang kanyang phone at ipinakita sa kanya ang isang larawan. Pagkatapos, ibinigay niya ang telepono kay Bobby at sinabing, ito ang larawan ng tagapangalaga. Nang kunin ni Bobby ang telepono at makita ang larawan ng guardian sa screen, bakas sa mukha niya ang pagkagulat.